Igan, good morning. Past 6 a.m., ito yung situation dito sa NAIA Terminal 3. Marami pa rin yung dumarating na mga pasahero kaya may pila dito sa entrance gates. Sa loob naman, may ilang mga stranded pa rin na mga pasahero at mamaya makakausap natin ang isa sa kanila. Pero kanina rin, nag-ikot-ikot tayo sa sitwasyon sa NAIA Terminal 1 at meron din ilan tayong mga nakausap na mga pasahero. Biyernes pa stranded sa NAIA Terminal 1 si Jake at ang misis niyang bebiyahe sana ng Dammam, Saudi Arabia. Pero dahil sa pagkasadsad ng eroplano ng Xiamen Airlines sa runway ng airport, Lunes na, pero narito pa rin sila. Nausog na raw nang nausog ang flight ng asawa niya. Pero di naman sila makauwi sa kanila sa Novaliches dahil baka biglang matuloy ang flight. May pagkain daw na ibinigay noong Sabado, pero mula Linggo, wala na raw. Kaya pabalik-balik si Jake sa NAIA para magdala ng damit at pagkain. Unang biyahe pa naman sana ito ng kanyang misis abroad para maging house cleaner. Puro ginagawa na, puro adjust ng oras. Kaya yung mga tao, hindi umuwi talaga. Basta yun, ina-adjust lang yung oras kaya hinihintay lang ng mga tao. Magdamag nagising si Arman para bantayan ang kanyang misis at 2 anak. 2 araw na rin sila sa paliparan dahil 2 beses nang na-cancel ang flight nila papuntang Toronto, Canada. Galing pa sila ng Leyte kaya no choice kundi magpalipas ng gabi sa malamig na mga bangko ng NAIA bago mag-migrate ang kanilang pamilya. Nabigyan naman daw sila ng tig-1,000 piso para sa pagkain. Pero hindi raw ito sasapat para sa perwisyo. Hindi na kami umuwi sir, ito na lang kami sir. Kasi baka ma-traffic kami sir, maano kami sa flight. Kaya dito na lang kami nagtiis, natutulog. Minsan nagupo, habang nakaupo, natulog. Kabilang ang misis ni Jake at pamilya ni Arman sa mga pasahero na hanggang ngayon apektado sa nangyaring insidente sa runway ng NAIA. Priority ng mga otoridad ang mga nakaschedule ng flight at humahanap lang ng tiyempo ang mga airline company para sa kanilang recovery flight o para ituloy ang mga flight na nakansela. Igan, ngayong August 20, meron advisory ang Cebu Pacific, meron silang 6 na canceled flights habang ang AirAsia naman ay may advisory ng 10 flights. At ngayong umaga makasama naman natin si Tirso del Pilar, isang OFW mula Kuwait na nag-emergency leave lang dito sa Pilipinas dahil na ICU yung kanyang anak. At ngayon ito, ilang araw na kayo rito, sir? Bali, kahapon pa ng hapon. Tapos kasi dapat August 18 po, flight ko na papunta dito kasi advance ba para hindi ako ma-delay. Ganun pa rin po ang nangyari. So, habang naghihintay ka ng flight mo, meron ka na may definite na ba na oras kung kailan ka lilipad? Opo, meron kasi may ticket na po ako. Back and forth na po kasi yung ticket ko eh. Binigyan na po ng amo ko. Pero ikaw, kailan ka daw makakalipad na? Ngayon wala pa po kasi sarado pa po yung Emirates eh. Makikipag-negosasyon pa ako sa kanila. Kung anong mangyayari, kung may babayaran pa ba ako or wala na. Sana wala. Pero habang wala pa yung flight, paano ka nagpalipas sa oras? Saan ka natulog? Yan, may mga kasama ko nasa sahig. Ako sa upuan minsan paikot-ikot lang, labas-pasok. So, ngayon nga nagpapainit ka naman ngayon dahil parang kanina ka pa. Nilalamig na po ako sa loob. Kasi ito na yung parang naging unan mo all throughout. Opo. Tapos ano naman sabi doon sa empleyado mo, mga employer mo doon sa Kuwait? Ano sabi nila sa situation mo ngayon? Fix it, sabi. Tapos naintindihan naman nila kasi dahil sa nangyari. Yun nga lang, medyo nakakasama lang ng loob kasi nag-advance na ako ng isang araw para hindi ako malate. Tapos ganun pa rin, naiwanan pa rin ako ng aeroplano papuntang doon sa Emirates. Igan, siya ulit si Tirso del Pilar, isa sa mga stranded na pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bam Alegre.